Oh, may pera ka na, ang dami mo napamaskuhan. Tapos gusto mo na magmotor kaso, ang problema, hindi ka marunong tumingin ng motor. Kaya naman, tara bilisan mo. Tuturuan kita. Heto na nga yung mga dapat tinitignan kapag bibili ka ng second hand na motor. Pagpasensyahan nyo na yung model natin, dati kasi itong dumi na naging motor. Bilang buyer ng motor, tignan nyo rin po kung maalaga yung may-ari. Kasi tignan nyo naman tong motor na to, napakadumi. Paikutan nyo nga yung isang buong motor, tignan nyo kung pasado ba sa inyo yung kaha, yung mga gas-gas. Kung okay sa inyo yan, proceed na tayo sa mga susunod. Next na kailangan nyo tignan yung mga tagas niya sa shock. Gaya nito, tagas yung likod na shock pero yung harapan goods na goods. Okay lang naman may mga tagas yan kasi pwede pong palitan at iparipak yan. Usap na lang po kayo ni seller kung magkano ang ipapabawas ninyo. Isa nga rin sa mga importanteng dapat chine-check is yung makina. Tignan nyo naman kung gaano karumi yan. Pero tignan nyo sa ilalim oh. Meron nga kayong makikita dyan na parang tagas. Ayan, iayusin ko lang yung camera ko. Medyo malabo. I-double check nyo nga kung tagas ba talaga yan. So ang gagawin nyo lang naman dito, kakamayin nyo yan. Kapag ka natanggal ng mabilis yan, dumi lang po yan. Gaya nito. Tapos tuyo pa siya, so all goods lang yan, dumi lang yan, hindi yan tagas. At nakikita nyo yung mga gasket, wala pang bukas yung makina niya. Ayan po yung sample ng all stock talaga, as in never pa nabuksan. Pero meron pong mga nabubuksan na makina, maganda pagkakabalik at maayos yung gasket. Eto nga rin isa sa mga importante, lagi nyong i-check to kasi yung iba nakakaligtaan to. Nakikita nyo po ba yung nguso na yan? Usually po yan, dapat ganyan silver na may onting oil. Pero kapag medyo maitim na yan, ibig sabihin mataas-taas na tinakbo niyan at nasusunugan yan ng langis. Dito nga rin sa point na to, medyo itaob nyo pa kanan yung motor para makita nyo kung anong kulay ng langis. Dapat kulay langis yan. Kapag ka nag-iba yung kulay niyan, possible may halong iba yan. Yung iba kasing unit nagahalo yung coolant at langis, so dapat i-double check nyo po yan. After nyo nga tignan yan, linisin nyo yung dipstick nyo, tapos dapat naka-center stand, ibalik nyo siya, isarado nyo at tignan nyo kung meron pa ba siyang langis at tama pa ba sa level niya. Gaya nito, all goods to all goods talaga yung langis niyan, oh. Approve? Kapag approve yan, dako na tayo sa next. Sunod nga, natitignan nyo to, ito pagka-on nyo ng makina, dapat mawawala po yung check engine tsaka yung coolant doon. Paalala ko lang po, may mga motor po na hindi nawawala agad-agad yung mga check engine niya. Kailangan mo munang buksan yung makina ng motor. I-check nyo nga rin yung odo niya kung 27,000, kung legit. Ayan, kinakapakapa ko yung disc kung pareho ba dapat sa tinakbo niya. O paalala muli ha, madali pong dugain ang odo kaya wag na wag po kayo basta-basta naniniwala sa odo. Laging i-check yung makina at makina at makina talaga. Gaya nito, sundutin nyo po yung tambutso. Meron kayong makukuhang kaunti dyan na carbon deposits gaya nito. Okay lang yan basta hindi basa at langis yung lumabas dyan. Kapag po basa at langis yan, pass ka na dyan. Pero nasa sayo kung kaya mo na may paayos, why not, diba? After mo nga i-check yung mga bagay na yan, paandarin mo na yung motor, pakinggan nyo yung motor kung meron kakaibang tunog. Meron at meron kasi kayo may encounter na maingay ang makina, so better na magsama ka ng mekaniko kapag sa makina. Pero wag ka mag-alala, maglalabas tayo ng video kung paano naman sumilip ng mga ingay ng motor. After nga, no, i-check nyo na rin po kung gumagana lahat-lahat ng ilaw, busina, signal lights, brake lights at kung ano-ano pa. At syempre, wag na wag nyo pong kakalimutan i-test drive yung motor. Kayo mismo i-feel nyo kung okay ba yung takbuhan nito, walang paling, walang kung anong-anong tumutunog habang tumatakbo. After nyo nga i-test drive, painitin nyo muna yung motor mga 15 to 20 minutes. Tignan nyo kasi kung overheating yung motor. Bomba-bombahin nyo nga rin siya. Tignan nyo kung mag-uusok. Gaya ng gagawin namin, bobomba-bombahin namin yan. Gaya nito, dapat walang usok yan. Kapag nag-usok yan, medyo tagilid tayo dyan. Kapag all goods ka na sa lahat-lahat at okay na, gusto mo nang iuwi, wag na wag ka muna magpapadala sa damdamin mo. Isa pa kasi sa mga importanteng dapat i-check mo yung papeles mismo ng motor at abangan mo sa susunod na video ko kung paano mag-check ng papeles. Yun lang at sana may natutunan kayo mga Kayakamoto. Let's go!